Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa transfer student na nangarap maging isang high priest. Nagngangalan ang estudyanteng ito na si Sai at gusto niyang baguhin ang lipunan sa mas maayos na direksyon. Isang gabi habang kasagsagan ng malakas na ulan ay iniwan siya ng isang babae sa harap ng simbahan para walang makatunton sa kanyang lokasyon sapagkat siya umano ang kanilang pag-asa. Makalipas ang ilang taon ay sumapit na din ang unang araw niya bilang estudyante ng Constant Magic Academy. Habang nasa estasyon na siya kung saan siya sasakay papunta ng eskwelahan ay napansin niya ang matanda sa kanyang likuran na pinupulot ang mga gamit na nalaglag mula sa maleta. Tinulungan niya ito at nang magboluntaryo siya na siya na lang ang magdadala nito ay bigla naman siyang inatake ng isang babae. Apo pala ito ng matanda at napagkamalan siya nito na inaagaw ang maleta. Pero matapos malaman ng babae na mali ang akala nito ay kaagad itong humingi ng tawad sa kanya. Katapos ay nagpakilala itong si Junko at dahil sa suot niyang uniforme ay nalaman din nito na iisa lang ang kanilang eskwelahan kaya dito na din siya nagpakilala. Habang patungo na sila sa eskwelahan ay nabanggit niya ang pangarap niyang mas maayos na lipunan. At nabanggit niya din na gusto niyang maging isang high priest na ikinagulat naman ni Junko dahil sobrang hirap itong makamit. Alam ito ni Sai kaya pagsusumikapan niyang makamit ito at dahil dito ay nakuha niya ang suporta ni Junko. Nang makarating na sila sa Constant Magic Academy ay sinamahan muna siya ni Junko para ihatid siya sa infirmary. Pagkapasok niya dito ay nakaharap niya ang physician at isa sa instructor ng eskwelahan na si Tori. Kasama ang iba ding transfer student na kagaya niya ay iniharap muna sila sa artificial spirit na si Yata para suriin ang kanilang pisikal na kondisyon at may kakayahan din itong mahulaan ang posibleng maging trabaho nila sa hinaharap. Dahil halos lahat ng hula nito ay nagkakatotoo ay umaasa siya na sasabihin nito na magiging isang high priest siya. Nang tinawag na ang kanyang pangalan ay hindi niya inaasahan nang sabihin nito na magiging future Demon King umano siya dahilan para matakot ang ibang mga estudyante. Kahit pinaulit ito ni Tori ay ganun pa din ang sinasabi ni Yata kaya dito na din nagsitakbuhan ang mga estudyante. Dahil sa ginawa ng dating Demon King na subukang wasakin ang mundo daang taon na ang nagdaan ay ganito na lang din ang takot ng mga tao dito. Makalipas ang ilang minuto ay sinamahan ni Tori si Sai papunta sa silid nito at nang makarating na sila rito ay dito lang din nalaman ni Sai na si Tori din pala ang kanilang homeroom teacher. Kaklase din niya si Junko pero parang galit na ito sa kanya. Nang ipakilala na siya ni Tori ay dito na din natakot ang kanyang mga kaklase. Para hindi siya husgahan ay sinubukan niyang sabihin ang kanyang mga plano ngunit dahil sa pagpuna niya sa kasalukuyang sistema ng mundo at sa pinaplano niyang baguhin ito ay naalala tuloy sa kanya ng kanyang mga kaklase ang dating Demon King. Dahil dito ay pinaupo na siya ni Tori sa bakanting upuan sa likod. Matapos ang kanilang attendance ay naatasan ni Tori si Junko na maging representative ng kanilang klase. Ngunit tinutulan ito ng isa nilang kaklase na si Hiroshi dahil gusto pala nitong e-nominate si Sai na maging representative din dahilan para magalit na si Junko. Dahil dito ay kaagad na tinanggihan ni Sai ang nominasyon ni Hiroshi dahil gusto niya lang umanong maging miyembro ng cleaning committee. Ngunit hindi niya akalain na ibang-iba pala ang cleaning committee ng eskwelahan sa kanyang inaasahan. Dito na siya hinamon ni Junko sa isang duelo at dahil isa itong Suarez ay pinahintulutan ito ni Tori. Inumpisahan na ni Junko ang kanyang atake at puro pag-iwas lang ang ginawa ni Sai hanggang sa mahawakan niya ang sandata nito. Dito na biglang lumaki ang kanyang mga braso at naglabas ng napakalakas na kapangyarihan na kahit ang ginawang barrier ni Tori ay hindi ito napigilan. Mabilis namang nakarating sa Student Council Office ang pangyayaring ito. Pagka-uwi nila Sai at Hiroshi sa kanilang dormitoryo ay nakiusap si Sai dito kung pwede umano siyang samahan nito sa girls' dorm. Para hindi mataranta ang ibang estudyante ay sa likod sila dumaan. Balak ni Sai na humingi ng tawad kay Junko at matapos ituro ni Hiroshi ang silid nito ay kaagad niya itong inakyat. Nang mapansin siya ni Junko ay kaagad siya nitong hinarap at sa sobrang galit nito sa kanya ay narinig na sila ng ibang estudyante. Dahil dito ay umalis na lang siya ngunit hinabol naman siya nito. Hanggang sa makarating sila sa kagubatan at may nakilala siyang isang babae dito. Ang tingin ng babae na ito sa kanya ay siya umano ang prinsipe nito. Kaya gusto din siyang protektahan nito mula kay Junko. Gumamit si Junko ng shadow clone kaya kaagad siyang niyakap ng babae. Bigla na naman niyang nagamit ang napakalakas niyang kapangyarihan dahilan para sumabog ang malaking parte ng kagubatan. Ilang sandali lang ay may dumating dito na isang babaeng android na nagpakilalang si Kuroni at isa umano siyang observer ni Sai. Matapos niyang pagalingin si Junko ay nagtatakbo na naman ito pauwi habang umiiyak dahil sa kahihiyan. Susubukan sana itong habulin ni Sai ngunit pinigilan naman siya ni Kuroni dahil may itatanong pa umano ito sa kanya tungkol sa insidenteng nangyari na kasama ang headmaster ng kanilang eskwelahan.
Nang marinig ng babae ang salitang headmaster ay kaagad itong naging invisible at mabilis na umalis. Dito lang nalaman ni Sai mula kay Kuroni na ito pala ay si Kina na kaklase din niya. Pagkadating nila ng headmaster's office ay ipinalam ni Kuroni ang resulta ng kanyang investigasyon na walang intensyon si Sai na saktan si Junko. At tungkol naman kay Kuroni ay nalaman ni Sai na ni-request pala ito ng headmaster sa gobyerno para bantayan siya. Pagkalabas nila ni Tori ng opisina ay dito lang naibigay ni Tori ang student handbook niya. May kakayahan ito na makatawag sa iba ding estudyante sa pamamagitan ng telepathy. Pagka-uwi niya sa dorm ay sumama din sa kanya si Kuroni dahil makakasama din pala niya ito sa kanyang kwarto. Kinabukasan habang papasok na sila sa eskwelahan ay sinalubong naman siya ng head ng girls dorm na si Fujiko. Inalok siya nito ng tulong sakali man umanong magkaproblema siya. Dahil dito ay nabuhayan siya ng loob dahil sa wakas ay meron na ding nakakaintindi ng sitwasyon niya. Dahil palaging nakasunod si Kuroni sa kanya ay pinagtitinginan na din ito ng kanyang mga kaklase. Katapos ng kanilang klase ay nagkunwari siyang mag-CCR at dito niya na tinawagan si Fujiko para hingan ito ng tulong tungkol sa problema niya kay Junko. Sinabihan siya nito na magkita umano sila sa back mountain pero kailangan hindi umano ito makita ni Kuroni. Kaya dito na din ito sinabi sa kanya na pwede niyang ma-deactivate si Kuroni sa pamamagitan ng paghila sa buntot nito. Nang makarating na sila sa back mountain ay may na-detect na mana si Kuroni. Ito pala ay galing sa isang aso na nag-transform sa pagiging demon dog sa pag-absorb nito ng mana. Pagka-atake nito sa kanila ay inunahan ito ni Kuroni ngunit hindi umubra ang kanyang sandata kaya mabilis siyang itinulak ni Sai. Hinawakan ni Sai ang demon dog at matapos niyang tanggalin ang mana na na-absorb nito ay bumalik na ito sa normal na anyo. Ilang sandali lang ay dito na nagkaroon ng pagkakataon si Sai na mahila ang buntot ni Kuroni at na-deactivate na ito. Sakto namang kararating lang din dito ni Fujiko na nangako sa kanya na sasabihan si Junko na gusto niyang makipagkita dito. Nalaman din pala ni Fujiko na gusto niya sanang maging miyembro ng cleaning committee kaya iminungkahi nito na sumali na lang umano siya sa disciplinary committee dahil wala pa itong miyembro. Katapos ay dito na nito ibinigay ang magical medicine na kapag ginamit niya umano sa kanilang dalawa ni Junko ay magkakaintindihan na sila. Kinagabihan ay tinawagan ni Fujiko si Junko para ipaalam dito na gusto umanong makipagkita sa kanya ni Sai. Dagdag pa nito na binantaan umano siya ni Sai para sundin niya ang utos nito. Dahil dito ay inisip ni Junko na baka kung ano ang gawin ni Sai kay Fujiko kung hindi siya makipagkita kaya nagpasya siya na makikipagkita siya dito. Katapos ng usapan nilang dalawa ay may inilabas si Fujiko na isang garapon na may ulo ng kanyang kuya na nasawi nung bata pa siya. Sinabi nito sa kanyang kuya ang plano niyang gawing personal na alipin si Sai o ang future Demon King. Kinabukasan ng umaga ay tinawagan niya na si Sai para ipaalam dito na naayos niya na ang kanilang pagkikita ni Junko sa basement floor ng old barracks. Pagkadating niya ng eskwelahan ay pumunta muna siya sa Student Council office para ipaalam sa Student Council President na si Riri na gusto niyang maging miyembro ng Disciplinary Committee. Dahil alam na din ng mga ito ang usap-usapan tungkol sa kanya ay kaagad siyang natanggap dahil saktong-sakto ang posisyon na ito para sa kanya.